What's up YouTube? This is your vlogger, Gerald Norbula. Today, pag-usapan natin ngayon ang alamat ni Bernardo Carpio na ginawa ng investigative journalism ng group ng University of Rizal System Binangonan Campus. And let's watch this. Sa gitna ng makabagong panahon, marahil limot na ng aking henerasyon ang kahalagahan ng makulang na literatura ng Pilipinas. Unti-unti nang nilalaman ng modernisasyon, ng dating simpleng likha gamit ang pluma at papel na hindi pa tumaliw sa nakababagat na sandali ng ating kabataan. Ilan sa mga ito ay ang maikling kwento na inilalathalas sa pamamagitan ng comic, mga tula, fabula, salawikain, ang isa sa itinuturing na pinakamagandang pamamaraan ng pagsulat na may malaking kontribusyon sa manikang Pilipino. Walang iba, hindi ang alamat. Samahan niyo po ako sa isang paglalakbay na gigising sa aking pusong makabayan. Ako po si Shamil Pantalion, na ang aking pariwain ng bakas at tumulating ng pagpapinyaman ng Pilipinas. Sa pagsasagisip ng aming grupo ay nagpapalaman namin ng isa sa nakapalaman na alamat sa Pilipinas ay ang alamat ng isang lalaking inahalin tulad kay Hercules. Dahil sa kanyang pagbibiyak na kahit ang ating mga pambansang bayani sina Rizal at Bonifacio ay naging tagahanga ng ipinamalas ng aking katapangan. Siya ay ang sinasabing maalamat na si Bernardo Carpio. Parang ano siya ang legendary hero namin. So, isa legend, parang mythical siya. Walang base talaga siya or totoong nangyari. Sa sinasabi na ito si Bernardo Carpio ang naghiwalay ng dalawang bundok, which is the Mountain Binikayan and the Mountain Pangitinan, to save the community people from the two mountains na nag-uumpugan. Nag-collide. Sinasabi rin na mayroon ding spiritual content or version about it, and parang mayroon pinadala yung mga Espanyol na para pumalo kay Bernardo Carpio, tapos mayroon na nagsabi na inipit siya sa loob ng Pangitinan Cave. Kaya kung magkakaroon ng earthquake, it's that time na kumakawala si Bernardo Carpio from that chain of imprisonment dun sa loob ng Pangitinan Cave. Pero anyway, it's just a legend, so walang a basis for the existence of it. Pero we consider him as our legend, and siya rin na naging parang trademark ng Montalban Rizal, so associated lagi ang Bernardo Carpio for Montalban. Punta tayo ngayon doon sa location kung saan naganap daw yung alamat. 25 minutes simula dito sa munisipyo, papunta doon sa Chihuahua. Doon sa Chihuahua, doon makikita yung dalawang nag-uumpugang bato kung saan di umano ay natrap si Bernardo Carpio. Ngayon, daanan na rin natin yung sabi nilang naiwan na bakas ng paa niya. And at the same time, hanap na din tayo nung pwedeng magkwento sa atin yung mga versions ng alamat. Ayan, nandito na tayo ngayon sa location. So from here pala makikita nyo na yung dalawang bato na pinipigilan daw ni Bernardo Carpio. Yan. Tara, magharap-harap na tayo nung residente na pwede magkwento sa atin nung alamat. Kung mapapansin nyo, busy yung mga tao kasi pupunta pala natin araw ng kalakal. So yung araw ng kalakal, tumatapat siya ng Wednesday sa Friday. Yun yung time na yung mga produkto galing sa bundok, binababa dito, tapos nire-repack nila, dinadala sa bayan or sa mga karating pook para i-deliver na. Tapos, try na din natin tanongin sa atin kung alam niya yung alamat. Tapos sabi nga, dun daw sa taas, meron dong matanda, or kung wala yung matanda, yung bata, yung kukwento sa atin kasi alam nila yung alamat, yung version si Bernardo Carpio. Tara! Taong natural na tao dito sa bundok, sa bundokan. Higanti yun. Higante po. Higanti yun. Dati, itong bundok na ito, nagsasalpukan yan, nag-aapoy yan. Nag-aapoy. Nag-aapoy. Ngayon, noong
No, siguro parang na ano siya, inawat niya. Inawat niya. Hinihilan po niya yung bato? Hinawit niya. Umapak siya sa kabila, umapak doon sa kabila. Sabay hinawi ng kamay, hinawi ng dalawang kamay. Tapos, tumigil. Tumigil na po. Malapit na po ba dito yung bakas kung saan? Ayan lang. Sa may, di ba yung may gate, may pintuan? Opo. Tumingin ka sa baba, andun yung apak mo. Papunta na tayo ngayon dun sa bakas. Nandun daw kasi yun located sa may Wawa Dam. So, napansin ko lang parang masyadong madaming cave dito sa katulad nun. Tapos, katulad na itong isang to. Tara, tingnan natin. Nakalikit siya sa bato. Kasi may tao. Tapos, may date siya. Ano ba yun? 9/11/1908. Imagine, 1908 pa siya. Tapos buo pa siya. So, kadikit siya, oh. Tara, pasta. Tingnan natin kung meron sa place. Medyo madilim. Pero kasi yung tao. Tapos may lagusang papunta doon, dalawa, sideways. Saan kaya siya pupunta? Ano ba yan? Parang masyado pang madaming i-offer yung Rodriguez, Wawa in particular, para sa atin. Tara, natuloyin natin yung paghanap doon sa bakas ni Bernardo. Malapit na tayo doon sa dam at nababasa na kami dahil makukulong mga tubig. Droplets galing doon sa bundok. Wow! Ano na yata yung mga Tatak mo! Kasi ang ganda talaga niya! Titignan ko na siya sa internet dati. Kasi wala siya sa personal. Ito para siyang tela. Bumabagsak, nagkakaskate. Doon sa taas, na sa baba. Grabe! Wow, Philippines talaga! Yan, sumalapitan sa usap nila natin yung nature, yung Wawa Dam. Dito, silita natin babain. Dahil nalalaanan naman siya ng tubig and at the same time, dahil na rin sa panahon. Magkagayon man, nananatiling buo ang paniniwala ng mga residente ng Rodriguez na ito talaga ay yung bakas ng paan na naiwan ni Bernardo Carpio kung pinipili niya paghiwalayin
pong dalawang nag-uumpong? Socio-economic and socio-economic profile of the local government or the whole community of Montalban. So we consider tourism as one of the generating, what do you call it, generating factor, income generating sector para malalong kumita pa ang local government ng Rodriguez. So the importance of Bernardo Carpio, we would like to capitalize the Bernardo Carpio concept since compared to other towns or municipalities all over the Philippines, he is talaga Bernardo Carpio na about meeting. So we would like to capitalize the Bernardo Carpio to entice the tourists para magkaroon naman ng tumaas yung influx of tourism here in Rodriguez Rizal and eventually makatulong yun sa socio-economic income of the local government. Si Manong Ronnie Ferrer, isa sa mga residenteng nakilala namin dito sa Rodriguez, ay 13 taon nang nanirahan sa Chihuahua. Meron siyang 5 anak na kanyang tinataguyod sa pamamagitan ng paghahati ng kalakal at sa pagkakabaarkila ng kanyang bansa sa mga turista. Sakay nito, sa halagang 80 pesos, ay naipakita niya sa amin ang matatagong ganda ng Rodriguez. Ngayon, sa bawat pag-agos ng pilit sa dam ay ang panibagong pag-asa ni Mami Ronnie at ng mga tulad niyang residente ng Chihuahua. Alamat, kabula, o kakamitin man siya, hindi may tatanggol sa puso't diwa ng mga Pilipino ay nananatili at nananatili ang pagpili ng simbolo sa katitinang kaya natin itumalas para sa ating minamahal. Nawal sa nagdala ng aking henerasyon ang mga nakatagbitang yaman nito nang sa gayon upang sa mga darating na panahon ay hindi lang ako ang humihira lang na nakasaksi sa mga paraisong ganda mula sa bayan ating Ikaw ba'y napapagod araw-gabi puro kayo? Buhay mo ba'y walang saysay, walang sigla, walang kulay? Bawat araw ay pareho, parang walang pagbabago. Tara na, biyahe tayo, kasama ang pamilya, barkada at buong grupo, para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Napasyal ka na ba sa Intramuros at Luneta? Palawan, Bicol at Batanes, Subic, Baguio at Rice Terraces. Namasan mo na ba ang mga bintarang Sambuanga? Bulkang Bulkang Mayon, Lis ng Boracay at La Union. Tara na, biyahe tayo mula Basco hanggang Ulo, nang makilala ng gusto ang ating kapwa Pilipino. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Excuse me, pwede magtanong? Kilala niyo to? Opo! Sino po iyan? Sino ito? Sino nakakilala? Akala ko ba kilala mo? Ah, hindi po. Sige, salamat! Excuse me, pwede magtanong? Kilala niyo to? ang sisig ng Pampanga. Sino siya? Sino? Ay! Bernardo Carpio. Naman eh. Sige, thank you! To? Wait. Sige nga, sino to? Hindi mo siya kilala. Okay, salamat.
Kilala mo siya? Hindi. Idea? Wala. Salamat. At ati-atihang sinulog at kagalawan. Namiesta ka na ba sa Penetransya sa Naga? Umakyat sa Antipolo, sayaw sa umanto. Yan tayo, upang ating matango, higaya at pagkakaibigan. Thanks for watching, guys, and if you love this video, just give a massive thumbs up, leave your comments down below, and subscribe my YouTube channel. It's Love Touching TV. Just click the link there, and also to watch more related videos, just click the link down below. This has been your vlogger, Jonathan Norbuda. Thank you so much. Bye bye.